Inulit ko Happy Mother's Day sa lahat ng nanay at sa lahat ng tumatayong nanay, kahit hindi pa nanay, Happy Mother's Day. Merong isang nanay galing siya ng airport, 'no, gusto niyang umuwi sa kanyang bahay, gusto niya na umuwi sa Antipolo. Ang ginawa niya, sumakay siya ng taxi. So, pagdating niya sa Antipolo, tinanong niya yung driver. Sabi niya, "Magkano po ba yung babayaran ko?" Alam niyo ba ang sabi ng driver? 200 lang po. Sabi ng nanay, "Bakit ang mura naman?" Alam niyo ba kung anong sagot ng driver? Kasi kasi po magmula ng masaktan at mabigo ako, hindi na ako nagmahal. Nag-struggle talaga ako dito sa topic na 'to na pag-uusapan natin kung anong klaseng introduction ang gagawin ko. But anyhow, na sana naintindihan niyo. Pero may kinalaman ito dito sa pag-uusapan natin. Joke lang 'yun, pero alam niyo ba na alam natin ng lahat 'no, na there is right and wrong sa mundong kinagagalawan natin o ginagalawan natin. Meron talagang mali at tama dito, ano? But honestly hindi naman usually 'yun ang struggle natin lahat, eh. Alam ko na alam niyo, alam nating lahat kung ano ang tama at kung ano ang mali, 'di ba? Alam nating lahat yan kung ano ang tama at ano ang mali. Pero ang struggle natin madalas, hindi naman yung tama at mali, kundi yung compassion, yung magmalasakit. Kasi madalas, hindi problema na hindi natin alam ang tama eh. Ang problema, alam natin ang tama, pero hindi natin alam paano magmahal ng taong nagkamali. Minsan ayaw nating lapitan. Gusto natin iwasan o kaya madali nating husgahan. Mas madaling din sa atin na tanggapin yung taong maayos, no? Maayos tignan kaysa dun sa taong magulo yung buhay. 'Pag mabait, 'di ba? 'Pag professional at disenteng tignan, talagang comfortable tayo. Pero 'pag medyo may history ang tao, no? May issue, may obvious na pagkakamali, automatic talagang dumidistansya tayo. At minsan, parang mas madali maging tama kaysa maging labing. What I mean, minsan mas mahalaga sa atin na tama lang tayo kaysa maawa tayo eh. At possible pala na, at possible din, no? Na tama yung theology natin, pero mali yung puso mo sa tao eh. Posible palang, sabi ko na nasa tama ka, pero malayo ka pa rin sa puso ng Diyos. At yan yung tension sa story natin na pag-uusapan ngayon. Ano? Sa Luke 6, sa Luke 7, makikita natin yung napaka-power na full na interaction ni Jesus Christ with the religious leader. Ito yung Pharisee. Punta kayo sa Luke 7. Kung doon sa mga nasa online, pwede kayong pumunta sa Luke 7. Kung meron kayong Bible at dyan naman sa simbahan, makikita nyo naman yan dyan sa front nyo. Pero mas maganda, samahan nyo ako magbasa. Ito sa verse 36 ng Luke 7. Sabi diyan, inaanyayahan ni Jesus Christ, inanyayahan si Jesus Christ ng isa sa mga Pariseo upang makasalon niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at tumulog sapang. Ang galing nito, no, kung iisipin mo. Para bang isang sobrang zealous at devoted na religious leader ang nag-invite kay Jesus Christ na kumain sa bahay niya. So dumating si Jesus Christ, tapos sabay silang kumain. Gusto ko lang sabihin sa inyo na nung Jewish time o nung Bible times or nung ancient times,
Pag invited ka ng ng isa sa mga religious leader na sa bahay nila, open yan for public. So, pwede kang pumasok, pwede kang makinig sa mga pinag-uusapan nila. So, ganun yung setup nila ng araw. Verse 37, sa bayang yon, may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus Christ sa bahay ng Pariseo, kaya nagdala siya ng pabango ang nasa sa sisidlan ng alabastro. Verse 38, lumapit siya sa likuran ni Jesus Christ sa gawing paanan, umiiyak, na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus Christ, pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan, binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseyong naganyaya kay Jesus Christ nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, si Jesus Christ. Kung totoong propeta siya, dapat may alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Kasi may batas sila dyan, ano? Hindi mo basta-basta hawakan ng isang tao. No? So, ang interesting nito kasi sa verse 39 ng Luke 7, iniisip ng Pharisee na kung totoong propeta si Jesus Christ, kung talagang banal siya, hindi niya siya makikisalamuha sa isang makasalanan. Naalala nyo yung introduction ko kanina? So, ganun tayo na. Hindi niya hahayaan na hawakan o i-touch siya ng makasalanan. Dahil sa panahon nila, maaring ito magdala ng impurity dahil siya ay isang propeta. Naalala niyo yung Good Samaritan na naikwento ko sa inyo nung nakaraan. Diba? Yung mga dahilan ng Levites, ng pare. Valid yun. No? Dahil sa panahon nila, ganun talaga. Ang makasalanan, hindi ito yung tipong marumi ka lang o hindi ito yung may sakit ka lang o patay ka. No? Ito yung may kinalaman din sa moralidad natin. No? Yung nakagagawa tayo ng mali. So, ganun yun. Ganun yung pananaw nila nung ancient time. Marumi ka, no? So, ganun yung mindset niya. Na para bang si Jesus Christ is a prophet. Pag sinabing prophet, teacher to, no? Tagapagturo ng kasulatan, no? Para bang kung holy ka talaga, hindi ka lalapit dito sa mga makakasalanan. So, at honestly talaga, nung binabasa ako to, at muli, nung inuulit-ulit ko itong binabasa at alam ko namang alam niyo yung kwento, wala tayong alam sa pangalan ng babaeng ito. Walang masyadong details tungkol sa kanya. Pero may isang bagay na malinaw dito. Na ang babaeng ito, meron siyang label. Anong label ng babae? Makasalanan. Di ba? Sabi mismo dito sa Luke, sa verse 37, hindi siya kilalang bilang isang nanay. Hindi siya ganon. Hindi siya kilalang bilang isang mananahe o kaya kusinera o kaya anak, kundi bilang isang makasalanan. Yun yung identity niya sa mata ng iba o ng ibang tao. So, yung ganda at bigat ng eksena na ito, kung iisipin mo, merong isang Pharisee, tapos bahay niya yun, bahay yun ng Pharisee. Dinner ng Pharisee yun. Tapos nandito si Jesus Christ sa kabilang side ng mesa, ang Mesaya, ang anak ng Diyos, na siyang pinakamahalagang tao dun sa lugar na iyon. Kagabi habang pinabasa ko ito, no? Merong pumasok sa isip ko na bakit merong isang makasalanang tao? Kasi madalas nami-misinterpret ng tao ito, no? Yung taong makasalanan daw dito is a whore. Ayan, may tawag doon yung prostitute. Actually, walang ganon. Naisip ko lang nung kagabi na, halimbawa kung prostitute ito, bakit bakit nasa bahay bakit napaka-open at welcome ng Parasi sa bahay ng Parasel. Pero, ano lang yun, dahil diniscuss ko naman kanina na hindi open for public pag gano'n. Pag merong isang religious leader na nag na na invite sa iyo ng dinner sa bahay nila. Okay.
Sabi ko nga kanina, yung eksena na ito, kung iisipin mo, nandun yung Pharisee sa bahay niya, nag-invite, tapos nandun si Jesus Christ, nasa mesa, ang Messiah na siyang pinakamahalagang tao sa kwarto ng araw na yon. Tapos, kung iisipin mo, merong isang taong o babaeng pumasok, no? Na ang babaeng ito, kilala siya bilang makasalanan. Pumasok siya, tapos umiyak siya sa paanan ni Jesus Christ, pinunasan yung paa niya, hinugasan ng luha niya, at pinahira ng pabango galing sa alabaster jar. So, naisip ko talaga na ang tapang ng babaeng ito, no? Kasi isipin mo, kilala siyang makasalanan, tapos papasok siya sa bahay ng Pharisee, na hindi naman siya invited, lalapit siya sa isang respected religious leader. Kahit ganon, ano? Sa paanan lang siya ni Jesus Christ pumesto. Hindi man lang siya nangahas na humarap sa kanya. No? Alam niya kung anong iniisip ng lahat ng tao doon tungkol sa kanya. Malinaw na alam ng babaeng ito yung risk, yung panganib na ginawa niya. Yung paglapit niya kay Jesus Christ. Yung pagpapakita niya ng ganitong klase ng pagmamahal. Pero alam mo kung anong mas naging ibabaw kaysa sa takot ng babaeng ito? Alam niyo kung ano? Yung kamalayan niya sa sarili niyang kasalanan. Alam niya kasi na makasalanan siya. At higit pa doon, kung babasahin mo itong scripture na to, malinaw sa kanya yung tinatawag na biyaya at mercy ni Jesus Christ. Yun yung maganda dito. Sinabi yan sa scripture na to. Sinabi to sa pinag-uusapan natin ngayon. Dahil doon, talagang itong babaeng ito, nagawa niyang lampasan yung hiya at yung label niya na makasalanan. Parang bang nalampasan niya yung takot na maaaring mangyari sa kanya dun sa loob ng kwartong yun. Mas malaki yung pagmamahal at yung grasya ni Jesus Christ kaysa doon sa kasalanan niya. Yun ang alam niya. Kaysa doon sa risk na haharapin niya. At yun ang nanaig dito sa babaeng ito, no? Yung nilampasan niya, yung hiya niya, yung kasalanan niya. At binago siya mula sa pagiging makasalanan at nakita natin yan dito sa kwentong ito sa pagiging servant. Kaya dito sa verse 40, bilang tugon, alam nyo kasi, ay huwag mamaya na. baka ma, baka pag-conclude ka agad ako dito. Ano? Verse 40, bilang tugon, iniisip ni Simon, sinabi ni Simon. Sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus o ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may dalawang taong may utang sa isang nagpahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang isa sa ikalawa. Ang sa kalawa. Alam niyo yung tinatawag na denaryo. Kasi yan sa English, pag binasa mo ganun yan. No? Yung isang denaryo, isang araw na sahod yan. No? So isipin mo, yung isang tao na may utang na 500 days ng sahod. Yung isa naman 50 days lang. Isipin mo yun. Yung isang tao may utang na 500 days ng sahod. Tapos yung isa naman 50 days lang, no? Isipin mo yung 50 days, parang mga 2 buwan ng kita mo yun eh. Sa atin parang ilang libong piso lang yan. No? Malaki pero kayang bayaran overtime kung ganyan lang yung utang mo. Pero yung 500 days na utang, grabe yan, ano? Parang halos 365 a year, 2 taon na sahod. Di ba? Parang imposible na siyang mabayaran agad, di ba? Pero sa verse 42, nang hindi sila makabayad, kapwa sila, ginawa? Pinatawad. Ngayon ang tanong ni Jesus Christ, sino kaya sa kanila ang higit na magmahal
kautangan. Kaya nga ang title natin, mas pinatawad, mas nagmahal. Sumagot si Simon, sa palagay ko po ang pinatawad na mas may malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus Christ. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil sa kahalik sa aking paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ako ng pabango. Ng pabango. Subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Verse 47, kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya, ngunit ang pinatawad ng konti ay kaunti rin ang pagmamahal. Meron akong gustong linawin dito. Hindi minahal ng babae si Jesus Christ para mamatawad siya. Hindi yon. Minahal niya si Jesus Christ dahil alam niyang sa kanya nanggagaling yung kapatawaran. At marahil, no? Sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niya rin, natanggap na niya yung kapatawaran yan eh. Sa mismong ginawa niyang service dito kay Jesus Christ eh. Alam niyo ba na sa Jewish culture, yung buhok ng babae, pribado yan eh. Simbolo daw yan, sandali, isipin ko lang. Simbolo yan ng modesty at dignity. Hindi basta ginagamit sa publiko, no? Kaya yung ginawa niya, talagang iisipin mo yung simbolo niyan. Extreme extreme humility, no? Para bang total surrender. Hindi siya nag-alala kung ano ang sasabihin ng tao. Ganyan yung ginawa niya. So, yung alabaster vial naman, na kung saan yung binuhos niyang pabango. Yan yung perfume na laman nun ay yung nards kung tawagin. Nardo sa Tagalog. Sobrang mahal nun. Sabi nga, no, parang katumbas siya ng isang taon mong sahod. Imagine mo yan. Minsan daw ginagamit yan sa dowry o sa libing, no? Siyempre alam naman natin yan. So, para bang sa sobrang valuable noon, no, nung pabango na yun, binasag niya yun at binuhos sa paa ni Jesus Christ. Tapos, sabi ni Jesus Christ sa parasy, nabasa natin na hindi ako tinanggap. Hindi mo ako tinanggap. Hindi mo ako binati. Pero yung babaeng kilala niyong makasalanan, siya yung nagpakita ng sobrang pagmamahal. Di ba? So sabi ni Jesus Christ, yung pinatawad ng marami, mas pinatawad, mas marami rin magmahal. Pero alam niyo, at the end of the story, sa buhay natin, sa totoo lang, pare-pareho lang tayong nangangailangan ng kapatawaran eh. Di ba? Lahat tayo, pantay-pantay na nangangailangan ng kapatawaran. Walang mas may malaking utang sa Diyos kaysa sa iba. Wala ring mas malapit sa kabanalan o sa holiness, yung sa holiness natin kaysa sa iba. 'Di ba? Para bang kung iisipin natin sa paanan ng krus, walang better sinner o worse sinner. Madalas nga naririnig natin, flat daw yan flat ground lahat sa krus. I mean, lahat ng tao may utang sa Diyos na hindi nila kayang bayaran kahit ilang milyong buhay pa sila mabuhay. I mean, so hindi issue kung gaano kalaki yung kasalanan na pinatawad kundi kung gaano natin kinikilala na pinatawad tayo. Kasi alam natin yung sin, yung kasalanan, ano siya para bang
Great equalizer siya talaga, no? Di ba? Alam niyo yun? Yung pantay-pantay tayong lahat sa harap nito eh. Mayaman, mahirap, malakas, mahina, bata, matanda, matalino, hindi matalino. Lahat tayo nagkasala eh. Ngunit yung taong tunay na nakakaunawa sa sa radikal na biyaya ng Diyos, sa radikal na habag ng Diyos at kapatawaran ng Diyos, ay nagiging taong puno rin ng pagmamahal at habag sa kapwa. Di ba? Totoo yan. Pero kapag nawala yung pagmamahal sa atin, maaaring, sabi ko nga at naisip ko, na sinyalis ito na nakalimutan natin kung gaano kalaki yung kapatawarang natanggap natin. Diba? So, sa mga pinag-uusapan natin tungkol sa mga parable ng mga nakaraang linggo, I mean, nakisa niyo yung pagmamahal ni Jesus Christ. Kung napapansin mo, kung napansin natin yung mga bagay na yun, kung paano magmahal si Jesus Christ, mapapansin mo talaga rin sa sarili mo na kulang tayo sa compassion, eh, no? Para mapapansin yung kulang tayo sa pagmamalasakit sa iba. Yung baka nakalimutan, baka siguro, kaya tayo gano'n, nalimutan na rin natin kung gaano natin kailangan ng kapatawaran ng Diyos. I mean, yung policy, meron siyang kaalaman eh, tungkol sa Diyos. Totoo, may religious practices tong mga to, no? Talagang devoted ang mga ito. Kaya nga mga religious pa nga sila kung tawagin, no? Siguro nag-o-offer din sila ng sacrifices. Inaamin din nila na nagkakasala sila. At alam niya na yung God is forgiving. Alam ng mga para siya. Pero nakita natin na kulang sila sa pagmamahal. Dito sa kwentong ito, kulang sa pangunawa. At nakita natin yan sa mga nakaraang parable na binasa natin. Ano? So, itong mga policy, nasa bahay lang yan, nagkakape. Imagine niyo lang yung sinasabi ko. Komportable, feeling good about himself habang hinuhusgahan niya lahat ng tao sa paligid niya. Para bang hinuhusgahan niya yung babae, nakita natin sa kwento, hinuhusgahan niya si Jesus Christ. Talaga bang huling taong ito si Jesus Christ? Alam ba niya kung sino yung kausap niya? Di ba? Parang gano'n. I mean, ganyan talaga yung mindset ng Pharisee. Para bang kung iisipin mo, mas gumagaan yung pakiramdam nila sa sarili nila kapag may napupuno silang mali sa iba. Mindset ng Pharisee. Parang buti na, kung isipin, buti na lang, di ako naging Pharisee. Hindi yung gano'n na. Gano'n din tayo minsan. Nakaupo sa McDo, tapos napansin natin, ano yung babae niya, ba't ganyan na lang yung, yung parenting niya sa kanyang mga anak. Ano? Di ba gano'n? Nakikita tayo ng mga awkward sa tindahan, pag nasa grocery tayo, sasabihin natin, ba't ganito itong taong to? Na sumisingit pa sa pila. Wala siyang alam, ano? O kaya may masalubong tayong galit na galit sa kalsada, tapos sasabihin natin, hindi ako ganyan, no? Hindi ko gagawin yan. Di ba, ganun minsan tayo mag-isip. Sabi ko nga, paano si feel better about themselves kapag napupunan nila yung flaws ng ibang tao, no? At sa story na to, iniisip ng Pharisee, alam niyo kung ano? Na mas magaling siya kaysa dun sa iba. I want you to listen, no? Dito sa kwento natin. Pero alam mo yung, kapag iniisip mong mas better ka sa ibang tao, pag ganito yung mindset natin, alam mo kung anong tumitigil sa atin? Yung pagmamahal. Yan ang nag-i-stop. Alam kong parang shocking pakinggan yan eh. Sino ba sa atin? Sino ba sa inyo na nandyan ngayon? Na aamin na mas mabuti ako kaysa sa iba?
Aaminin niyo ba yon? Sige, tanungin ko kayo isa-isa. Hindi, joke ko lang. Di ba? Hindi natin yan inaamin. Pero sa totoo lang, madalas ganun ang puso natin. Tinitignan natin ang iba at sinasabing, hindi nila alam ang ginagawa nila. Pero hindi natin, para bang hindi natin inilalapat sa sarili natin yung ganyang parehong pamantayan. At yung nakaka-convict dito, yung ginawa ng Diyos sa'yo, na nakita mo yung mga sinasabi kong nagagalit ka, ay yung mga nagagalit sa kalye, yung sumisingit sa pila, yung mga nanay na hindi marunong mag-parenting sa kanilang mga anak. I mean, ipinapakita niya sa atin yung mga bagay na ganyan. Para bang ipinapakita niya yung sa iyo, yung sarili mong kasalanan at galit. Eh, ganyan ka rin naman eh. Parang ganun yung sinasabi niya sa atin. So, sabi ko nga, we would never say out loud na mas mabuti tayo sa iba. Diba? Ang daming comparison talaga, no? Para bang minsan may, yung halimbawa, alam mo ba, sa simbahan namin, meron kaming vigil prayer, no? Kayo, sa simbahan nyo, meron ba? Yung ganon. Para bang, mas magaling yung simbahan namin sa simbahan nyo, no? Pero hindi natin kailanman sasabihin ng direkta na mas mabuti tayo sa iba. Pero ganito yan, alam niyo kung paano yan tinitingnan sa totoong buhay? Yung hindi natin pag-amin na mas mabuti tayo kaysa sa iba? Nakikita natin yan, hindi mo na kailangan minsan sabihin eh. Yung bang sasabihin natin, alam niyo ba, na yung bang akala natin sa sarili na, mas mahalaga yung time ko kaysa sa time mo. Di ba? Ganyan tayo eh, no? Ganyan ang tao. Yung bang mas importante yung pera ko kaysa sa pera mo. Mas priority yung schedule ko sa schedule mo. Mas importante yung comfort ko kaysa sa comfort mo. Mas importante yung tulog ko kaysa tulog mo. Di ba? Mas mahalaga yung opinion ko kaysa sa opinion mo. Mas mahalaga yung needs ko kaysa sa needs mo. Ganyan yun. Ganyan yan tinitignan. So, ang nangyayari, aalagaan mo yung sarili mo, hindi kita aalagaan, kasi importante yung kailangan ko kaysa sa kailangan mo. Di ba? In other words, mas important ako kaysa sa iyo. Kaya hindi kita mamahalin. And many people live that way. And you're welcome. All of us are welcome to live that way. Pero hindi ganyan ang Kristyanismo. Hindi ganyan ang Christianity. Ang Christianity, sabi niya, wag lang sarili mo ang iniisip mo, kundi pati yung needs ng iba. Huwag gumawa ng anumang bagay dahil sa selfish o yabang, kundi ituring ng iba na mas importante kaysa sa sarili. Ano pa yung mga nababasa natin sa scripture? Na kung saan, sabi doon, ito ang bagong utos ko sa inyo, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Para ano pa? Kung ako yung master at lord nyo, ay naghugas ng paan nyo, dapat gawin din nyo sa isa't isa. Di ba yan yung nakita natin sa mga nakaraang parable? Yan ang Christianity. At yung natutunan natin dito, may connection to sa forgiveness at pagmamahal sa iba. Kasi kapag hindi umaagos yung pagmamahal sa buhay natin, kapag puro excuses, doubt, at hesitation sa pagkikare natin sa iba, siguro baka nalimutan mo na kung gaano mo kailangan ng grasya at pagpapatawad ng Diyos. Baka kailangan tayong paalalahanan. At yung paraan ng Diyos para bayaran yung kasalanan natin. At yung anak niya na namatay sa krus para mapatawad tayo. Baka nakalimutan na natin yun. Alam niyo yung forgiveness, hindi lang isang bagay na nangyari noon eh. Tapos na. Alam niyo ba na yung forgiveness, hindi lang itong nakaraan. Hindi lang ito yung event sa nakaraan. Dapat ano to eh, meron tong epekto sa buhay natin ngayon. At dapat patuloy nitong binabago yung buhay natin hanggang ngayon, no? Para bang ganito, nung bata ka,
Lahat tayo, nung bata tayo, nagkaroon tayo ng chicken pox eh. Di ba? Karamihan sa atin nagkaroon din yan, no? Noon nga, meron pa sila tinatawag na, oh, chicken pox, parties pa nga. I mean, ngayon, pero ngayon, yung chicken pox na yan, hindi mo na iniisip eh. Kasi nangyari na ito noon. At tapos na yan, ano? So, para bang kapag meron nagkaroon ng chicken pox ngayon, wala na akong pakialam dyan, nalanasan ko na yan. So, nalanasan ko na yan. Sa nakaraan, nalampasan ko na yan bilang bata. Pero hindi ganito ang pagtingin natin sa forgiveness at kaligtasan eh. Hindi talaga dapat ganyan. Oo, tinanggap natin si Jesus Christ. Nung ilang taong kayo? 15? Nung tinanggap niya siya? Nung 18? Ako nung gano'n eh. Ganun yung, ganun na ano yung isip ko eh. Doon nag-umpisa eh, no? Yung iba 22, yung iba 40, yung iba 60, yung mga gano'n. At ngayon, hindi na, para bang, ano, hindi mo naiisipin yan? Tapos sasabihin na natin na naghihintay na lang tayo sa kaharian ng Diyos. Pero alam niyo ba na kailangan kasi natin alalahanin kung ano yung nagawa ni Jesus Christ sa krus eh. 'Di ba? Kailangan natin yung alalahanin araw-araw dahil lahat tayo ay talagang nangangailangan ng kapatawaran eh. So kapag nalimutan natin na para bang pag nakakalimutan natin na meron tayong utang na hindi natin kailanman kayang bayaran, kahit ilang milyong buhay ka pa, no? Mag-exist dito sa mundo. Pero kapag naiintindihan natin yan, natin ito ng totoo, magiging handa yung puso natin na magmahal ng kahit sino eh. Anumang oras na kailangan. Di ba? Kasi yung kapatawaran, ang patawaran ng Diyos, hindi lang para ito sa nakaraan eh. Sabi ko nga, dapat patuloy nitong binagabago yung buhay natin. Binabago yung buhay natin ngayon. Sa kung paano natin tinitingnan ng mga tao, paano tayo tumutugon sa kanila, at paano tayo magmahal. Kaya nga yung babaeng ito na lumapit kay Jesus Christ bilang isang makasalanan, hindi siya umalis doon na walang nangyari sa kanya, no? Nung lumapit siya bilang isang makasalanan, pag alis niya doon, isa na siyang banal. Basahin natin yung final verses dito sa passage nito. Tapusin na natin to. Alam mo, napakaikli lang ng kwento natin. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo, sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangahas na magpatawad ng kasalanan? At sinabi niya sa babae, ni Jesus Christ, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo kang payapa. So, yung babaeng ito, sabi ko nga, dumating siya kay Kristo bilang makasalanan, ngunit umalis siyang isang banal. So, naligtas siya, pinatawad, at binago. Kaya, ang gusto nating maunawaan ngayon ay ito. Ang pinatawad ng marami, sabi ko nga kanina sa title, ay umibig ng marami. Tayo, masyado tayong abala sa pagtingin sa ibang tao kung karapat-dapat ba silang mahalan. Masyado ring abala, nakatingin sa sarili natin para i-judge kung dapat ba natin silang mahalin. Pero kailangan natin baling ang ating mga mata sa ano eh. Sa kung ano nang ginagawa ni Jesus Christ sa krus eh. Doon natin kasi malalaman kung dapat ba tayong magmahal, kung dapat ba tayong magpatawad, kung dapat ba tayong magmalasakit, o magpakita ng biyaya ng Diyos sa kanila. So bilang mga Kristiyano, sabi ko nga, araw-araw, talagang dapat tayong mapuspos ng yung bang pagkamangha sa katotohanan na pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kasi pag nalimutan natin yan, doon maaaring nagsisimula yung problema sa ating puso eh. Alam mo, yung maganda sa ending ng story na to, yung babae na pumasok na takot,
yung kabado, makasalanan, may risk pa, pero alam nyo, umalis siya na pinatawad, forgiven. Diba, napaka-powerful nga ng verses na to, no? Ilang scripture lang, makikita mo na talaga yung tinatawag na banal na kasulatan eh. O yung gospel na tinatawag. Lahat tayo, no? Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang kwento mo, wala tayong maiambag sa kaligtasan. Alam natin yan lahat. Alam natin na kung anong ibig sabihin ng wala. Zero. Wala tayong kayang iambag dito pag salvation ang pinag-uusapan. Di ba? Nung saan? Dito sa Zoom lang na ito. Dito. Etong Zoom na to, itong kwartong ito, punong-puno ito ng mga taong sinungaling eh. Gumagawa ng mga bagay na mali at napakadilim. May mga tao talagang din sa atin na narito na selfish, prideful, greedy, obsessed sa sarili, sa looks nila o obsessed sa approval ng ibang tao. Yung bang tipong umiikot yung mundo sa kanila o kaya guguho na sa kanila. Alam nyo, totoo, iba-iba man ang pinanggalingan natin. Isa lang ang pinupuntahan natin. Lahat tayo lumalapit sa iisang Diyos. At lahat tayo talagang dumadapa sa isang paanan. Ayan yung paanan ni Kristo. Diba? At ang totoo, kahit ano pa ang dala mo, papunta sa Kanya o papunta kay God o papunta kay Jesus Christ, hindi naman yun mahalaga sa Kanya eh. Ang mahalaga sa Kanya, alam niyo kung ano? Lumapit ka lang sa Kanya. Ngayon, sa mga narinig natin, kung uubusin mo yung oras mo sa pag-iisip na kung saan sasabihin mo sa sarili mo, mas malala ang buhay mo o mas malala ang buhay ko kaysa sa iba eh. Kaya hindi na lang ako lalapit sa Diyos. Kung ganyan ang pananaw natin, napakalaking pagkakamali niyan. Kasi talagang mananatili ka sa kasalanan mo. Ngayon, at kung iniisip mo naman ganito, hindi naman ganun kalala ang kasalanan ko eh. Hindi naman ako pumatay, tapat naman ako, nagbabayad ako ng tax, gumagawa ako ng tama. Okay. Pero ang tanong, handa ka bang kung ilalabas natin next week o sa Sunday, dyan sa mas malaking screen, lahat ng iniisip mo, lahat ng thoughts mo tungkol sa ibang tao, yung internet search history mo, o kaya kung may bank statement mo, o kung handa ka sa ganyang bagay, meron tayong slides dyan at projector. Di ba? Naintindihan nyo? I mean, kasi sabi ko nga, mas maaaring kala mo tama yung theology mo sa introduction, pero kulang ka pala sa compassion. Maaaring pwede maging tama. Pero yung naalala ko lang, nung bata pa ako, meron akong mga naririnig sa mga pastor na nagsasabi na para bang matatakot ka, parang sinasabi nilang, alam niyo ba na pag bumalik si Jesus Christ, papapakita niya yung buong video ng buhay mo? O kaya lahat ng ginawa mo? Hindi ko talaga alam nung araw na tama ba talaga yung theology dyan, no? Pero talagang may takot, di ba? Kasi lalabas, kasi minsan tayo sa labas parang mukhang okay tayo eh. Parang mukhang righteous tayo eh. Mukhang Kristiyano tayo. Pero sa loob ng puso natin, may mga bagay na ayaw natin makita ng kahit sino eh. May mga parte na madilim, magulo, na ayaw nating malaman ng iba. At dahil mukhang maayos naman ang buhay mo sa labas, parang okay naman siguro, successful pa nga, na para bang akala ko, hindi ko kailangan si Jesus Christ kasi iniisip ko, kaya ko naman. No? Paano iniisip ng ilang?
nahuli na lang nila haharapin si Jesus Christ. O nahuli na lang nila haharapin yung Diyos na para bang, tsaka na yan, pag mamamatay na ako. Pero ang totoo, kailangan natin ngayon pa lang ang kapatawaran niya. No? Walang kasalanan na sobrang bigat para hindi tayo makalapit kay Jesus Christ. Pantay-pantay tayong lahat sa paanan ng krus. Ang mahalaga kasi dito, lumapit ka sa Kanya dahil siyang namatay. Siya yung nag-alay. Siya yung nagbukas ng daan para sa kapatawaran. Diba? Kailan lang Holy Week eh. Isang buwan lang ang nakakaraan. Ano? Pero hindi dapat ito dumaan lang bilang routine o history ng history, no? Yan, lesson sa buhay natin. Sorry talagang hindi maganda yung aking pakiramdam. So, dapat maranasan natin sa puso natin kung ano ang ginawa ni Jesus Christ. Na ginawa niya ito para sa ating lahat. Diba? Meron tayong communion. Pag nininilay-nilay sa kanyang kamatayan. Meron tayong yung tinatawag na Resurrection Sunday. Dapat lagi natin yun naaalala eh. Kasi tayo yung dahilan kung bakit siya nag-alay ng kanyang buhay. At ang katotohanan ay, ang taong nakakaalam kung gaano siya pinatawad, siya rin ang mas kayang magmahal. Kaya kung minsan nahihirapan tayong magmahal ng iba, sabi ko nga kanina, kung nakikinig kayo, bumalik kayo dun sa paanan ng krus. Dahil doon natin muling makikita kung gaano tayo pinatawad, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, at doon muling lalawak ang ating kakayahang magmahal. Di ba? Sige, pray na tayo. Ama. Kaya God, salamat po. No? Na kung saan yung taong pinatawad ng marami ay mas nagmamahal ng. Kaya God, sa lahat, una sa lahat, no? Tulungan mo kaming maunawaan ang kasalanan namin. Seryoso kasi ito no? Na hindi namin kayang ayusin ang sarili namin. Kailangan namin ng kaligtasan na manggagaling sa iyo. So, para sa ating lahat aming lahat na nakakaramdam minsan ng bigat ng kasalanan, iniisip na huli na para lumapit. At paalala mo sa amin, Ama, ang ginawa ng iyong anak ay nagsasabing, o yung boses niya sa amin na nagsasabing, lumapit ka, mahal ka namin. Mahal kita. Para naman doon sa mga taong pinatawad mo na, gawin naman namin yung pag-alala sa kung ano ang ibig sabihin ng krus na laging bago at makahulugan sa puso namin, na puno ng pasasalamat at pagkamangha sa ginawa. At para doon naman, Ama, ang dasal namin doon sa mga taong hindi pa lumalapit sa iyo, yung talagang tunay na lumalapit sa iyo. Tulungan mo silang makita na hindi talaga yung buhay nila, yung buhay na hiwalay sa iyo, na hindi talaga siya gumagana ng maayos. Kilala mo sila, alam mo kung sino sila, at alam mo, mahal mo sila sa kabila ng lahat ng yan. At God, tulungan mo kaming ipakita mo sa amin na kami ay pinatawad na. Sa paraan na kung saan yung pagmamahal namin sa iba at paglilingkod, pagpapatawad, pagmunawa, at hindi kami madaling mairita. Kaya tulungan mo kami, Ama, alalahanan namin yung nagawa ng iyong anak sa krus at mabuhay kami mula sa iyong grasya at awa, Ama. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Okay.